napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. O eto, sige na nga, para baka sabihin nyo pinapaasa ko na naman kayo, sabihin nyo, clickbait na naman. O eto, yung sinabi ni BP Sara, baka sabihin nyo, clickbait na naman Sige baro, laging clickbait. O eto na ha, wag na kayong magreklamo, nabubuisit na rin ako sa inyo. Sana lahat, lagi na lang Pero clickbait. Manood kasi kayo bago nyo sabihin clickbait. Gago! Yung iba nga dyan The Junior, sinipa sa bayag ni Lisa. Bakit? Puta na, wala naman dun sa topic. Yung iba dyan, Eric, in-interview ko. Puta na, mag-clickbait. Ilagay nyo dyan, Basti Duterte live interview. O kaya, Rodrigo Duterte live interview. Sana sinisitin nyo Uy, Wapakels. Ay, ganda pala ni Ma'am Wapakels. Bakit pala to si Wapakels? Gago! Kala ko lalaki to Bakit ka pala Wapakels? Okay, ito na. Share nyo na yung live Gago! Puro kayo nood, di man lang kayo makapag-share. Kapal ng mukha nyo. Gago! Di rin kayo makapag-like. Tignan ko nga yung like. O kita mo, 700 tatamad nyo mag-like Kakapal ng mukha nyo, nunood kayo. Tapos di kayo makapag-like. Gago! Kailangan may paalala pa sa inyo. Puro lang kayo chismis. Like na lang hinihingi naming mga live streamer, di nyo pa may bigay. Gago! Magla-like na lang, kinakatama. Bakit? Babayaran nyo ba yung like na yan? Gago! Makakasama kayo ng loob Paulit-ulit na lang tayo Parang wala kayong konsensya. Hindi na nga nakasama yung tao sa Hong Kong, di pa kayo makapag-like sa live niya. Gago! Sama na ugali nyo. Ako lang ata live streamer na pinapagalitan yung mga viewers, Nag-iisa lang talaga ako yan, di ba? Nag-800 na. Kung hindi pa kayong sasabihan, hindi kayo magla-like. Ganyan kakakapal ng mukha nyo. Gago! Nunod na nga lang yung pakonsuelo nyo, hindi nyo pa magawa. Naka-blood nyo ako Naka-blood ako lalo pag naalala ko yung ginawa ni Boss Dada sa akin. Tapos naalala ko pa lalo pag walang nagpapalipad. Lalo ako maiinis. Wala man lang kumukulay sa tsakbak ko. Diba? Sino hindi maka-blood yan? Tapos di kayo makapag-like? Na-high-blood nyo ako Wala nang palipad dyan. Wala pang Jollibee. Wala pang Mang Inasal. Tapos yung like na lang hinihingi namin, hindi nyo pa magawa. Gago! Kapal nyo! 3 oras kami magla-live dito. Hindi man lang makapag-like. Gigil nyo ako Magsilayas kayo. Joke lang. Ito na. Joke lang yun. Ito naman ito. Huwag kayo malis Hoy! Paano ba't kayo malis? Bibiro lang. Joker nga Diba? Komedyante Gusto nyo pala ng seryoso, manood kayo sa pare. Demanding ka, sir. Ako nga lang yung nag-iisang demanding na live streamer. Wala, ganun talaga Kailangan natin mag-demand. Ito na, panoorin na natin.
Mga Duterte, natatakbo bilang senador. Ito, inulit na naman ni BP Sara. Kinumpirma na, isinampal talaga sa mukha ni BBM. Gago! Paano kaya, no, thumbnail ko, ang gagawin ko thumbnail, BP Sara, isinampal sa mukha ni Tamba, Lisa at BBM. O kaya, Tamba, Lisa, Bangag. Mamaya, ayan na yung tathumbnail natin. Tatakbo talaga sa pagkasenador sa susunod na taon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga anak na sina Congressman Paulo Duterte at Davao Ay, mahina ba? Mahina ba, guys? senador sa Parang mahina. Wala kasi akong mahanap sa YouTube nito eh. Ano parang mahina? No? Wait lang ha. Okay. Play. tatakbo talaga sa pagkasenador sa susunod na taon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga anak na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ito ang muling kinumpirma ni Vice President Sara Duterte sa isang event sa Agusan del Sur. Hindi ko alam kung saang partido sila, pero confirmed yun na tatakbo silang tatlo. Pero kung si VP ang tatanungin, wala pa raw siyang nakalinyang senatorial bet o partidong susuportahan. Hindi naman ako kandidato next year, no? So, hindi ko pinag-iisipan ang partido at hindi ko pa pinag-iisipan ang politika ngayon. Hiningan din ng komento ang bise sa umunoy pagpapatawag ng Kamara sa kanyang amang si Digong sa investigasyon sa war on drugs ng dating administrasyon. Ang pinakamaayong mutubag about sa pagpatawag kay PRD is si PRD siguro mismo or his authorized representative. Sa tanong naman kung kamusta ang ugnayan nila kay Senator Bongo na binakbakan ng kapatid niyang si Mayor Baste Duterte sa Maisog Rally sa Pampanga. No, Matipid din siyang sumagot kung dahil ba sa politika kaya siya nag-resign bilang DepEd Secretary kung badsyatin ba sa kanya si First Lady Liza Marcos. Bukod sa mga Duterte, ilan pang personalidad ang nagpahayag ng plano nila sa eleksyon. Gaya ng kaalyado ng administrasyon na si House Speaker Martin Romualdez na madalas makita sa iba't ibang lugar ngayon. Pero kung tatakbo ba siyang senador sa midterm elections? Siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos ko sa first district ng Sa tanong naman kung kakandidato siya sa 2028 presidential elections. matagal pa yun. Ang kilala namang kritiko ng mga Duterte na si dating Senator Antonio Trillanes, matagal na ring sinasabi na plano niyang tumakbong alkalde sa Caloocan City. Habang si dating Vice President Leni Robredo napapabalitang sa Naga naman tatakbo bilang mayor. Sa Oktubre na ang filing ng certificates of candidacy para sa midterm elections. Okay, wala na. Yun nga, no? Tsupalpal na naman ang inabot nila. Yun nga lang, hindi alam ni BP Sara kung saan partido. Di ba yung PDP laban sa kanila yun? Ba't hindi alam? Napaisip lang ako, no? Sana sinupalpal na naman kayo. Siguro gigil na rito si Ma'am Shitars, no? No, gigil siguro to kaya, no? Hindi, talagang alam nyo, ha? Parang nakawala sa hawla si BP Sara. Simula kasi nung umalis si BP Sara bilang DepEd Secretary, sinunod-sunod na eh. Sinunod-sunod niya yung talagang yung mga... Kasi diba dati hindi siya kadalasan nagsasalita. Na-issue pa nga siya dun sa yung sinabi niya na no comment. Bagay, no comment pa nga lang. Na-issue na siya eh. Paano pa kaya pag nagsalita na, diba? Doon pa lang na-issue na si BP Sara sa no comment niya. Nung nagsalita, lalo na ba? Diba? No comment pa lang ang sinabi ni BP Sara. Bad shot na siya kay Ma'am Shitars. What if na lang na nagsalita na si BP Sara ngayon? Diba? Lalo na yung gurgur. Ginurgur nila kung lahat. Silang lahat. Edi Gina G si Edi Gina G si... Sino to? Edi Gina G si Ma'am Shitars niyan. Nasa Dubai. Naku, Ma'am Shitars, baka magtay ka sa alak dyan, ha? Iba daw alak dyan sa Dubai. Dahan-dahan sa pag-inom, ha, Ma'am Shitars?
Baka hindi mo ma-launch yung movie mo, yung bad shot. Ano pa ba? Ito, sunod natin to. Ito. Bagay yan dito. Ito. Hindi, alam nyo yung yung mga strategy, no, ng mga strategy ng kalaban ng Duterte. Parang ganito to. Ito, may papanood ako sa inyo. Parang ganito to strategy nila. Ay, wag pala muna. Dito muna pala tayo sa isa. Ito. Panoorin natin to. O, pasok! Julius Babaw. Nandito na naman si Trillanes. Ontiveros, dumistansya sa planong anti-Duterte alliance si dating Senador Antonio Trillanes III. Ano na naman to? Ano na naman kabaliwal mo, Trililing? Anong anti-Duterte alliance ka dyan? Gago! Ay, naku. Hindi, pwede malaman pangalan ng mama mo. Bakit? Anong gagawin sa nanay ko? Gago! Di namin alam dito pala may butod dito sa Dubai. Oy, Ma'am Silvia, puso mo, Ma'am Silvia. Baka ipagurgur ka dyan, di ka? Ano, pinagsasabi mong alliance na naman, Trililing. Tapos, anti-Duterte alliance. Kapag binanatang ka ng mga vlogger ng Duterte dyan sa kabubuhan mo, magkakaso ka, hayop ka. Gago! Ha? Kanginan to lang kadala-dala tong hayop na to. Okay, play. Sa politika, malabo raw mangyari ang mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes ng pagsasanib puwersa ng mga taga-oposisyon at Administrasyong Marcos. Ay kay Senador Rizzo Ontiveros. Alam mo to si Trillanes no, parang nakikipagsiksikan na lang. Gago! Balat ba, nakakaawa naman tong best friend mo. Hayop na, naghahanap na lang ng kakampi. Hayop na, naghahanap na lang ng kakampi. Wala nang kumakampi sa kanya. Play. Mas gusto nilang bumuo ng solid opposition kasama ang mga anti-Duterte at hindi rin pro-Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Enriquez. Hindi pabor si Senator Rizzo Ontiveros sa mungkahi ng kaalyado niya sa oposisyon na si dating Senator Antonio Trillanes na dapat magsanib puwersa ang oposisyon at Administrasyong Marcos para talunin ang napipintong pagtakbo ng tatlong Duterte. Wait lang. Ulitin natin. At hindi rin Hindi pabor si Senator Rizzo Ontiveros sa mungkahi ng kaalyado niya sa oposisyon na si dating Senator Antonio Trillanes na dapat magsanib puwersa ang oposisyon at Administrasyong Marcos. Nako, isa na naman tong malaking propaganda nila para malihis na naman po yung kaisipan ng mga tao sa mga pinaggagawa nila. Alam niyo kung bakit ko na sinabing isa na naman po itong propaganda? Kahit hindi sabihin ni Trillanes na magkampihan ng Dilawan at Pulangaw para kalabanin ng Duterte, putang na, nangyayari na yan Gago! Di ba? Nangyayari na ngayon yan Kitang-kita na ng tatlong mata natin. Gago! Tatlo kasi mata ko, sorry. May third eye ako Pasensya na kayo kung dalawa lang sa inyo. Di ba? Tapos sasabihin ni Trillanes na ano lang to parang palabas lang. Ganito Naglabas si Trillanes na dapat magkampihan na yung Pulangaw tsaka Dilawan. Oo. Para kalabanin ng Duterte. Puta, ano bang ginagawa ngayon? Halatang-halata naman na magkakakampi na sila ngayon lahat dyan. Anak ng teteng. Diba? Sasabihin, magkakampi, tapos biglang sasalungatin ni Ontiveros na, ay, hindi ako pabor dyan. Puta, para lang masabi sa taong bayan na hindi nila pinagtutulungan ng Duterte. Hilan nyo kami! Nakasira ulo! Pagsabog, tulog! Gago!
Okay, play natin. para talunin ang napipintong pagtakbo ng tatlong Grabe ka ano, no? Grabe ka ano nila, no? Grabe ka dismayado nila para pabagsakin lang ang Duterte. Puta na si Trillanes, di na to natutulog eh. Gago! Trillanes, huwag mo nang antayin ng gumuwi din yung panga mo. Anak ng teteng ka, oh. Mamaya matulad kay ano ha, kay Bangag ha. Ako po, mahirap yan. para talunin ang napipintong pagtakbo ng tatlong Duterte sa Senado. Ayon sa Senadora, bagamat may issue sa mga Duterte, hindi rin daw pwedeng kalimutan ng oposisyon ang kasalanan ng mga Marcos. Bagamat mahalaga mapigilan yung pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte. Kasi gusto nyo kayo lang. At the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. Ang lakas Dahil magpanggap hindi talaga tatakbo sa 2025 elections, abala ngayon si Hontiveros na tulungan ng Liberal Party sa pagbuo ng senatorial lineup para sa halalan. Sa Oo, ngayon, yan na sila naman. dating Senador Wala pa rin ba kayo kadala-dala? Aquino, Kiko Pangilinan at Attorney Chel Jokno pa lang ang kakandidato. Target daw nilang makabuo ng 12, kaya umaasa silang sasama sa slate si dating Senador Laila de Lima kahit nagsabi na itong wala pa siyang planong muling tumakbo. Aminado naman si Hontiveros na kailangan Mali din si Franz Castro. Magkaiba kasi ito eh. Dito guys magkaiba po Hindi po kaano, ewan ko lang pero yan ang pagkakaalam ko, magkaiba yan eh. Hindi yung isang grupo yan si Franz, ibang grupo yan, tapos itong si Larissa, iba rin to. So sa madaling salita, maraming bitter sa mga Duterte. ang magparami ng oposisyon. Pero kung hindi sa administrasyon, kanino pa ba sila pwedeng makipag-alyansa para makabuo ng solid opposition? Kanino? Actually, malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon at hindi rin aalyado sa mga Duterte. Pag inanunsyo namin publicly yung aming mga kandidato para sa Senado next year, magsasama-sama na kaming lahat. So, tignan po natin. It's part of the work in progress. Naisog, salamat. Noong 2022 elections, si dating Vice President Leni Robredo ang mukha at leader ng oposisyon. Maugong na ang plano niyang tumakbo sa pagka-mayor ng Naga pero wala pang formal na announcement. Kaya umaasa si Hontiveros na baka pwede pang magbago ang isip nito at sa Senado na lang tumakbo. Si Trillanes naman, naiintindihan daw ang posisyon ni Hontiveros kung bakit ayaw niya sa mga Marcos. Kaya ititigil daw muna niya ang panawagan para pag-isahin ang oposisyon at administrasyon hanggat hindi sila ulit nag-uusap. Wala naman daw kaso sa kaalyado ng mga Duterte na si Senator Bato de la Rosa kung matuloy ang alyansa ng administrasyon at Liberal Party. Kapag ganito na raw ang nangyari, ang mga Duterte na talaga ang magiging oposisyon. Baka ganun ang pagtingin niya. Ganun ang pagtingin niya. Bakit, so, hindi na sila magiging opposition. Yung liberal, magiging administration na sila kung mag-unite sila with Malacanang. Di ba? So, magiging administration na sila. So, gusto nilang gawing opposition ngayon, yung Duterte. Sa ngayon, tanging si Bato at Senator Bongo pa lang daw ang manok ng PDP sa pagkasenador. Si Senator Francis Tolentino kasi hindi nila masabi kung tatakbo pa sa ticket nila o lumipat na. Kaya kung matulungan daw sa pagtakbo ang mga Duterte gaya ng sinabi ni VP Sara, mas lalakas pa sila. I know, VP Sara, pagdating dyan sa ganung mga bagay, hindi yan siya pwede magbiro. So, pag sinabi niya yan, malaki ang posibilidad na talagang mangyayari yan. Nagbabalita mula sa frontline. Tanginang yan, no? Nagsasanib-sanib na kayo para lang mapabagsak ang Duterte? Unbelievable! Gago! Ha? Unbelievable! Gago! Para lang mapabagsak nyo mga Duterte, magsasanib-sanib pwersa kayo. Sa totoo lang kahit hindi pa sabihin ni Trillanes yan, sa tutusin baka napagalitan si Trillanes dito eh. Kasi kung mapapansin nyo sinabi ni Trillanes, dininay ngayon
or hindi payag si Hontiveros, biglang bawi naman si Trillanes. Hindi nyo napansin yan? Ulitin natin para mas maganda. Human rights violations at plunder. May issue sa mga Duterte, hindi rin daw pwedeng kalimutan ng oposisyon ang kasalanan ng mga Marcos. Bagamat mahalaga Kahalalan. Abala ngayon, Ayan, sana yung kay Trillanes. naman si groups, alyado. Hunter ng ba sila Wala. yan at atwa. Wala yung kay Trillanes Pero pintong pagtakbo ng tatlong Duterte Yaman na. Hindi nyo napansin yon na sinabi ni Trillanes na dapat magkampi na daw ang Dilawan at ang Pulangaw. Tapos, nung naging against si Hontiveros, biglang bawi ni Trillanes. Ang galing, no? Kami halata na namin, matagal nyo nang ginagawa na magkakakampi kayo dyan. Para naman kayo mga tanga, kami pa yung niloko nyo. Tapos magbubuo, 8 diretso na naman. 12, 11 na senador ang bubuuin daw ni Hontiveros. So, hindi na 8 diretso, 12 diretso na. Gago! 12 diretso. Putang ina, magtutulong-tulong na sila lahat. Full blush na, kumbaga, no? Full blush na para lang siraan ng mga Duterte. Ang lupit nyo. Iba rin talaga apog ng mga anti-Duterte, no? Iba talaga yung nila, no? Feeling ni Virus, siguradong matatalo nila ang mga Duterte. Puro naman kayo sinuka ng taong bayan. Virus, sige, magsanib na kayong mga salot. Pinklawan, pulahan. Di kumain ng sinuka. Putang ina, no? Magsasanib puwersa yung mga nagduduraan noon. Ang sagwa, guys? Sagwa diba? Noon pa man, nagduduraan na yan. Yung Dilawan, tsaka Pulangaw. Yung mga Dilawan tae, tsaka yung Pulangaw, nagduduraan na yan Diba? Tsaka ito ang gandang combination. Excuse me po sa mga kumakain Dilawang tae. Tapos Pulangaw. Langaw, dumadapo sa tae. Ang lupit, diba? Gago! Ang ganda ng combination talaga. Isang talaga kayo, full package. Alam nyo, karapat-dapat lang talaga kayo na maging solid na grupo. Kasi talagang, talagang combine kayo Dilawang tae, tas Pulangaw, di ba? Lupit. Gago! Oo, mamaya yan. Easy ka lang. Ace, paulit-ulit ka. Nababasa ko yan, ha? Bilang dura, suka lang kamo, di. Kaya nga nakakadiri yun, anak ng titing. Ang tagal-tagal nyo nagsisiraan, di ba? Tapos ngayon magsasanib pwersa kayo para sa Duterte, para masolo nyo ang administrasyon, para masolo nyo ang gobyerno, para makabalik kayo sa gobyerno. Malamang sa malamang ang mangyayari niyan, magkakampiyan ang Dilawang tae at ang Pulangaw. Pag nagkampiyan sila, kung sakali man na mapabagsak nila ang Duterte, ang isusunod naman ng mga Dilawan ay ang Marcos, di ba? Lupet. Di ba? Pinaikot-ikot lang nila yung tao. So sa madaling salita, pag napabagsak na nila yung Duterte, tuloy-tuloy pa rin yung gulo. Kasi guguluhin naman nila pagtapos ng Duterte, Marcos naman ang isusunod nila. So tama nga yung sinabi ko noon, na kapag pagtapos na ang Dilawan sa Duterte, Marcos ang isusunod. At saka halatang-halata naman ngayon etong mga nangyayaring gulo na to, Dilawan naman may pakana nito. Gustong-gusto ng Dilawan ang nangyayari ngayon sa pagitan ng Marcos at ng Duterte. Gustong-gusto nila yan. No? Gustong-gusto nilang magkasiraan yung dalawa na yan, masira yung dalawa na yan, para sila yung maging mabango. Gago! Hindi, totoo yan. Kung mapapansin nyo, alam nyo yung nangyayari ngayon sa Marcos at Duterte, bukod sa pakana talaga ng Dilawan yan, tuwang-tuwa sila dyan. No? Tingnan nyo. Hindi nyo na natatandaan nyo yung interview kay Bam Aquino
na ginamit niya yung awayan ng Duterte at Marcos para lang makapangbola ng tao. 'Di ba? Doon pa lang lumilitaw na gustong-gusto ng Dilawan 'tong nangyayari ngayon. Panalo ang Dilawan ngayon. So, panalo sila kasi nag-aaway yung dalawa. Yung Marcos at nagkakabanggaan ng Marcos at ang Duterte. Pero sa taong bayan, Duterte pa rin ang panalo sa taong bayan, syempre. Kaya wala naman yun, sirang-sirahan na yung Dilawan at yung Marcos ngayon Ano to? Kapal ng muka ng NPA na to na sa dinanas ng pamilya ko sa mga hayop na NPA gaya mo. Wish ko mamatay, maubos na kayo. Grabe, no? Ang lupit nun. Ingat ka rin, mas mukhang bangag ang mga Duterte. Nako po, basher pala itong nabasa natin. Yaman na si Rolando. Mas mukha daw bangag. Putang na, nakakita. Anong mas mukhang bangag? Tignan mo nga itsura ni Baste. Wait lang ni Bongbong. Gago! Hindi, mali pala. Tingnan mo nga yung itsura ni Bongbong, kwet lang ni Baste. Gago! Gambal, sorry nagkamali lang ako. Gago! Diba? Tingnan mo yung paa ni Pulong, mukha lang, Tingnan mo yung paa ni Pulong, yung kalyo ng paa ni Pulong. Mukha ni Ma'am si Tars. Gago! Si Tatay Digong nga Eto nakita ko na ng personal si BBM. Nakita ko na rin si Tatay Digong ng personal. Putay na, mas dihamak na gwapo pa si Tatay Digong kaysa kay BBM. Doble tanda niyang ni Tatay Digong sa kanya. Oo. Pag ako nakita ko na ng personal yan na ano ko na yan, na daupang palad ko na yan. Baliktad. Kaya nga nabaliktad ko. Sorry na. Hindi naman sinasadya. Puta na kaya yung ginagawa ng mga Dilawan, ano lang talaga yan, kunwari may babarahin para, may strategy, revival tactic. Gago! Pero yung nangyayari ngayon, tuwang-tuwa yan sila. Kasi nga, tingnan nyo, ginawa ni Bam, gagawin nila yan Diba sinabi ni Bam Aquino, puro na lang tayo away. Puro na lang tayo away. Puro na lang politika ang pinag-uusapan ng mga ngayon. Nakakalimutan na nila ang kanilang tungkulin. Nakakalimutan na nila na maraming nagugutom. Nakakalimutan na nila na mas kailangan sila ng taong bayan. Puro sila ba ngayon? Ganun na ganun yung sinabi ni Bam Aquino sa interview. Ginagamit ng Dilawan yung banggaan ng Duterte at Marcos para bumango sila sa tao. Ngayon, pag napabagsak nila ang Duterte, isusunod na nila ang mga Marcos. Hindi naman nila kayang pagsabayin yun Tingnan mo, kailangan pa nila ng katulong ng Pulangaw para lang pabagsakin ng Duterte. Kahit naman magtulong-tulong sila, hindi nila kaya yan. Tingnan mo ilan na lang natira sa PDP. Diba? Pero wala pa rin nakakatinag. Sila, andun na sila lahat, naglipatan na. Nakita na natin yung mga kulay ng ibang mga politiko. Mas okay. Ako, pabor ako napakaganda rin nitong nangyari na to. Kasi dito napatunayan natin kung sino talaga ang loyal sa mga Duterte. Pabor ako dito. Napatunayan ko na kung sino yung loyal at hindi. Sino yung talagang 100% ang suporta sa mga Duterte. Diba? At least dito nalaman na natin. Kampante na tayo kasi maraming nabudol na tayo ng presidente, nabudol pa tayo dun sa mga dating kasamahan na ngayon, eto sinabi na rin dito yung kay Tolentino, mukhang kakabila na. Gago! Malamang sa malamang baka doon kumampi ka Larissa yan. O baka doon dalawa lang pupuntahan niya, ka Larissa o doon sa partido nila Tamba. Gago! O ngayon, si Trililing, gawa nang wala naman na talagang pag-asa yan,
Kahit, di ba, tatakbong mayor, baka biglang tumakbo ng ano yan, ng senador ulit, si Trililing. Oo, hindi maaari yan. Hindi masamang hindi pwedeng hindi mangyari yan. Baka front niya lang yung pagiging mayor niya na yan. Biglang tumakbo ng senador yan, kasama nila Risa dun. Mga dilawang tae naman yung mga yan. Ako, kabisado ko na kasi yung paano-ano nila yan eh. Kabisado ko na kasi yung mga pasegoy ng mga politiko, kabisado ko na yan. Kaya nga, ang daming galit sa Duterte kasi Duterte, direct to the point. Real talk sila. Ayaw nila yung pag-anong-ganon. Yung katulad ng sinasabi ni yung mga katulad ng sinasabi ni Castro kanina, na hinihiling ng taong bayan, hinihiling ng mga teacher, hinihiling daw na tumakbo siya. Kung na mapapala sa'yo ng teacher pag tumakbo ka. Nasa kongreso ko nga hanggang ngayon wala silang mapala sa'yo. Diba? Nasa kongreso ka na ba't may napapalabas sa'yo yung tao? Wala. Tapos sasabihin mo, isa lang naman ang trabaho ng senador at ng kamara. Kongreso ba? Tama ba ako? Kongreso ba si Franz Castro? Baka nagkakamali ako Jay Guevara, magulang mo? Marami akong magulang. May tatay at nanay ako sa Bahrain. Ayan, nanonood niya si Mama Dayan. Si Mama Baby Pink TV. Subscribe nyo. Nanonood siya ngayon. Nag-send nga sa akin ng picture na nanonood ng live ko. Ay, kontento. Nandun din si Papa, Shaolin Fish Hunter TV, nasa Bahrain. Marami akong tatay. May artista din akong tatay. May politiko din akong mga kapatid. Yan. Si Duterte, tsaka si Baste, tsaka si Pulong. Mga kapatid ko yan. Meron din ako sa Taguig. Marami. Grabe na, Pero nagulat ako doon kay Tolentino. Hindi kaya, hulaan natin kay Tolentino. Hindi kaya sa mga kailahon Tibero sumanib yan? Ay hindi yan, Hindi yan sa sanib kailahon Tiberos, baka rekta na yung Kalatamba. Sa madaling salita, bumaliktad na rin. Di ba? Ngayon, ang pipiliin na lang natin dito ay si Bongo, si Bato, si Robin, talaga solid tayo dyan. Tapos madadagdag pa si Pulong, si Mayor Baste, si Tatay Digong, 'di ba? Madadagdag sila. So ilan sila? 6 ba? Tama ba? Si si Philip Salvador. Alam naman natin na tawag dito, alam naman natin yung Duterte supporter solid diyan sa lineup ng mga Duterte. Ang masama pa nito, baka makapasok lahat to, baka lang naman, tayo naman hindi tayo nagmamayabang. Hindi naman tayo katulad ng mga pulangaw Na baka ma-straight pa nila yan, na makapasok yung mga yan. Tapos laglag ang mga anti-Duterte. Ano ba iboboto? Kayo boboto nyo si Franz Castro? Ano ba nagawa ni Franz Castro? Anak ng teteng. Ano ba nagawa May kaso nga yun Diba? Ayun yung tao na ang lakas-lakas. Wala palang jacket dito si mama. Yan, nanay ko yan 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 Yari kayo dyan. Sige, awain nyo sampaling kayo niyan. Gago! Diba? Subscribe nyo to nanay ko to, Baby Pink TV and Claire Guevara. Saan talaga ako? Hindi ko nalilito na ako. Saan ba talaga ako lumabas? Kay Mama Baby Pink o kay Mama Claire? Daming jowa ni Pampay. Gago! Diba? Anong nagawa ni Franz Castro? Anong nagawa niya? Puro paninita sa mga Duterte? Nakakatulong ba sa bansa yun? Bumababa kilo ng bigas dun. Kung sakaling iboto nyo si Ontiveros, yung ginawa niya kay Pastor Apollo Quiboloy, nakatulong ba sa bansa natin yun? Bumababa ang presyo. Yung pangbabatikos ni Ontiveros sa mga Duterte, may naitulong ba sa atin yun? Wala. Walang naitutulong sa Pilipinas yun.
O ngayon na tawag dito na inaano ng taong bayan, hinihiling na aksyonan ni Hontiveros yung nangyaring pangabuso ng mga SAP, mga kapulisan doon sa KOJC, hindi naman inaaksyonan. Tapos sasabihin para sa kabataan, para sa kababaihan. Bakit anong tingin mo dun sa mga member ng KOJC? Hindi ba kabataan at kababaihan yung mga yun? O ngayon, diyan nyo mapagtatanto eh. 'Di ba? Na talagang ba't namin kayo iboboto? Kung kailan kailangan kayo, hindi kayo umaaksyon. Pero kapag issue sa Duterte, ang bibilis nyo. Speaking of senator, Speaking of senator, eto may papanood ako sa inyo, magugulat kayo dito sa hayop na to. Wait lang Ayos lang, asan na yan? Ay. Bakit andito ata yun. Tingnan natin wait lang, hanapin ko lang. Dito, magugulat kayo dito. To, BBM, minarang makahanap ng bagong kaali. Hindi, si Lenny. Palit nyo na agad si Lenny. Isip-isip pa ba kayo na? Isip-isip pa kayo si Lenny, si Castro, si Ontiveros. Yan, yung mga palit nyo dyan. Ako po. Eto. Extraordinary Unity, binida ni Cebu Governor Gwen Garcia. Mama sa Katulad dito, bakit nandun ako sa TV5? Guys, ba't nandito ako sa TV5? Anong ginagawa ko dito? Ayan ba't nandyan ako? Ang teting tong TV5, di man lang nagpapaalam kayo sa akin sa raulo kayo. Wala man lang kayo paalam Hanap na yan. Wait lang, daming ads sa mga puta na, katulad nito, di ba? Dating Duterte to, Dating ito yung simbolo na sinasabi ko kanina. Ito yung katotohanan doon sa sinasabi ko. Nabuti nga kamo na nangyari to, nalaman natin kung sino talaga yung mga traidor sa mga Duterte. Katulad nito, dating Duterte to. Di ba? Sino nakakakilala diyan kay Gwen Garcia? Duterte yan. Ngayon, nasan na? Di ba? Nagpayag naman ng suporta si Cebu Governor Gwen Garcia kay Pangulong Bongbong Marcos. Makakaasa raw ng isang extraordinary unity sa mga Cebuano. Nasa frontline na balitang yan si Extraordinary sa mga Cebuano. Di wow! Simula nung lumipat ka dyan, nasira ka na din, di mo ba alam? Narawa. Dumalo si Pangulong Bongbong Marcos sa 36th Joint Meeting ng UN Tourism Commission for East Asia and the Pacific at South Asia sa Lapu-Lapu City, Cebu. Present din dyan ang 100 delegado mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Siyempre, dahil sa Cebu ito ginanap, hindi mawawala si Cebu Governor Gwen Garcia. Hindi mawawala ang isang sip-sip na gobernador sa Cebu. Sa kanyang talumpati, hindi lang simpleng unity ang kanyang ibinida, kundi extraordinary raw na pagkakaisa ng mga Cebuano. This island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity, and yet somehow, we fail to achieve it. But not so in this beautiful, charming island of Cebu. There's an extraordinary unity. Natawa na lang si PBBM sa talumpati ng gobernadora. Pero sana binarag ka agad. Oy, BBM, bastos ka, ba't mo binarag agad? Pil na pil nung matanda Binarag mo, natawa daw Natawa lang si BBM sa talumpati ni Gwen Garcia. Kasi paano hindi matatawa si Marcos? Alam din naman ni Marcos na ginagamit mo lang siya. Kasi kung nagawa mo nga sa Duterte, hindi mo kaya magagawa sa kanya.
Di ba? Nagawa nga ni Gwen Garcia sa Duterte yan eh. Kay Marcos pa kaya? Kaya ito si Marcos, ito, natawa. Naging seryoso ang usapan nang muling ihayag ni Garcia ang suporta kay Pangulong Wait lang, bakit hindi nyo binalita? Bakit hindi nilabas yung pagtawa ni BBM? Anak ng teteng. Hindi nilabas, guys. Itong mainstream media na to. Hindi nilabas. Okay. Senadora, pero naging seryoso ang usapan nang muling ihayag ni Garcia ang suporta kay Pangulong Marcos na isang vote rage na probinsya ang Cebu. With a man who called for unity. Wow. Well, Mr. President, Wala ka sumipsip, no? Sana ganyan na ganyan ka rin dati sa Duterte noon, ah. Ngayon, iba na rin, ah. May level up na, ah. Ito no? Dati ganyan na ganyan ka sa Duterte, ngayon kay Marcos ka na. we just had a crash course on Philippine politics. May I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in this island. Bakit? Nakaka-sure ka ba na yung mga tao dyan sa Cebu susunod lahat sa'yo? Nakapagsalita naman to, kala mo naman talaga makukuha mo lahat ng mga tao diyan. Huwag mong idamay ang mga tao sa Cebu, gagang pangit mo. Gago! Ate Joy, easy lang. Nagalit tuloy yung mga tiga Cebu, oh. O yan, oh, dami sa comment section mga tiga Cebu to. O nagalit. O ba't nga naman dinadamay kami itong gagong to? Bakit? Anong akala mo? Kay OJC, Iglesia, ang Cebu, na kapag sinabi ng pinuno, yun ang susundin? Na magpo-full blast siya na magboto dyan sa hanay ng mga Marcos sa darating na 25 at 28 election. Hindi yan katulad ng Iglesia at ng KOJC, ha? Naku po, kung pwede lang sabihin yung mga nababalitaan namin yan sa Cebu. Mahirap na eh. Duterte nga, tinarantado mo eh. Tinrider mo eh. Paano pa ka... Hindi, ito naman ay ugali talaga ng mga politiko, no? Hindi na natin may ilaayan na yung patalon-talon katulad ni Tolentino, di ba? Hindi natin talaga yan, no? May mga ganyan talaga nangyayari kapag saang piling nila na malakas, doon talaga yan, no? May parang hindi na bago yan sa atin, no? Katulad doon nito ni Gwen, dating Duterte to, tumalon ng sa Marcos, diba? Kasi nga, gustong-gusto, syempre, feeling niya, malakas ang Marcos. Pero, makikita natin yan sa 2025 election. Kung hindi hahawakan ng Smartmatic. Gago! Okay? Of Cebu. Noong nakaraang buwan lang, matatanda ang Binigyan mo pa na yan. Binigyan mo pa na styrofoam si BBM kaya tinawanan ka. Sabi ni BBM, ano ba naman to? Bakit kulay pulburon to? Gago! Bakit kulay pulburon to, Aling Gwen? Ano ka, talagang tinerno mo pa yung kulay, ha? Ano ba to? Pusit ba to? Ano ba to? Ano bang simbolo yan? Hindi mo lang, wala man lang ginawang may effort. Hindi nyo man lang iniputan. Hindi nyo nilagyan ng effort yung binigay nyo kay BBM. Naku po, kakaya naman.
Kaya pala tinawanan kayo eh. Ayon si Garcia bilang miyembro ng PDP, ang partidong pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. No comment naman si PBBM tungkol sa suporta sa kanya ng gobernadora ng Ito, pinahiya, no? Kasi nga, alam nga ni Marcos na walang niya eh. Si Duterte nga, tinrider mo, ako pa kaya. Diba? Ay, hindi naman. Ito, ano to medyo hindi ako sangayon dito. Yung binigay. Bakit siya bibigyan ni... Bakit bibigyan si Marcos? Bakit bibigyan ni Marcos? Baka si Tamba pwede pa. Diba? Kasi nga, hawak ni Tamba ang budget ng mga congressman. Tama ba ako? Pwede. Pero si BBM hindi malabo. Tsaka, eto, kaya naman yan umalis ng PDP simula nung nagkalaban nga, nagkakabanggaan ng Marcos at Duterte. Ito naman, ang pinangalagaan dito ni Gwen Garcia ay syempre yung pondo. Kasi nga kapag Duterte, kapag nasa Duterte ka, wala ka ng pondo, maaari ka pang matanggal. Ayun yung sa madaling salita, ang pinapangalagaan dito ng katulad ng ginawa ni Gwen ay yung kapangyarihan at ang alam na this. Gago! Ano? Okay. kakataon na niyang magsalita. Pinuri ni PBBM ang mga achievement na anak ni Governor Garcia na si Tourism Secretary Cristina Frasco. Binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng turismo sa pagpapalago ng ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Diba? Ang lupit, diba? Ganyan kalulupit ang mga ano na yan. Marami pa yan dito. Ano